Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Matt Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today our devotion talks about bakit mahirap sumunod sa Diyos. So our concept is all about new covenant. So ang pagsunod sa Diyos ay mahirap kung sarili lamang nating lakas ang ating inaasahan. Ngunit sa ilalim ng bagong tipan or yung sinasabi nilang new covenant, hindi na tayo kailangang umasa sa sarili nating kakayahan dahil ang bagong tipan ay tipan ng biyaya kung saan si Jesus mismo ang tumupad ng hinihingi ng kautusan at binigyan tayo ng banal na espiritu upang tayo ay baguhin at bigyang kakayahang sumunod. So, hindi na sa bato nakasulat ang kautusan, kundi sa ating mga puso na. Hindi na ito obligasyon, kundi tugon ng ating pusong pinalaya, pinatawad at binago ng Diyos. So, our Bible readings for today is all about Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34, ASND version. Gagawa ako ng bagong kasunduan sa bayan ng Israel. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso at magiging Diyos nila ako at sila'y magiging bayan ko. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Old Covenant is God's law written on tablets. So, sa lumang tipan, ang batas ng Diyos ay nakasulat sa bato dahil ipinapakita kung ano ang tama, ngunit hindi kayang baguhin ang puso ng tao. So, nagsisilbi itong salamin ng ating pagkulang, ngunit hindi ito nagbibigay lakas upang sumunod. Second, the new covenant is written on the human hearts. So, sa bagong tipan, ang Diyos ay nagsusulat ng kanyang batas sa ating mga puso. Ibig sabihin na to is binabago niya ang ating kalooban mula sa loob. Hindi na ito panlabas na utos, kundi panloob na pagnanasa na sumunod. And lastly is the Holy Spirit enables believers to obey God. So, sa pamagitan ng banal na espiritu, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas at kagustuhang sumunod sa Kanya dahil siya ang nagtuturo, nagpapalakas at nagpapaalala ng mga salita ng Diyos araw-araw. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is look to Jesus, His grace, and finished work. So, ang pagsunod sa Diyos ay hindi bunga ng sariling sikap, kundi ng pananampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawa sa krus. So, ang grasya niya ang nagbibigay daan sa tunay na pagbabago. Second is listen to the Holy Spirit for daily obedience. So, sa halip na umasa tayo sa sarili natin, is matuto tayong makinig sa banal na espiritu sa bawat tensyon na ating ginagawa. Dahil siya ang gabay natin sa paggawa ng tama kahit mahirap. And lastly is live a holy life empowered by the Holy Spirit. So, hindi natin kayang mamuhay ng banal sa sarili nating lakas. Ngunit, sa tulong ng Espiritu, posible ang buhay na kaaya-aya sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano ka maaring umasa sa banal na espiritu upang mamuhay sa pagsunod. So, para sa akin is maaari tayong umasa sa banal na espiritu sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin natin, pagbababad sa salita ng Diyos at pagiging sensitive sa kanyang tinig sa araw-araw. So, kung nais natin sumunod sa Diyos, is kailangan nating kilalanin na hindi sapat ang ating sariling kakayahan dahil ang tunay na pagsunod ay bunga ng relasyon sa Diyos at paglakad kasama ang kanyang espiritu. So, sa tuwing tayo ay natutokso, humihina, o nililito, dapat tayong lumapit sa Kanya upang humingi ng tulong at direksyon. So, ang natutunan ko ngayon sa devotion natin is sa devotion na ito is natutunan ko na ang dahilan kung bakit mahirap sumunod sa Diyos ay dahil sa likas na kasalanan sa ating mga puso at sariling lakas at ang sariling lakas ay hindi sapat. Ngunit sa ilalim ng New Covenant is binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at banal na espiritu upang tayo ay matutong sumunod ng may kagalakan. Dahil ang pagsunod ay hindi na obligasyon kundi tugon sa pag-ibig at grasya ng Diyos. So, sa araw-araw is kailangan kong isentro ang aking pananampalataya kay Jesus, makinig sa tinig ng Espiritu at sumunod mula sa pusong binago. So, sa ganitong paraan is magiging totoo at malalim ang aking paglalakad sa pananampalataya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa bagong tipan na ginawa ninyong posible sa pamagitan ni Kristo. Lord God, salamat sa banal na Espiritu na gumagabay, nagtutuwid at nagpapalakas sa atin upang sumunod sa inyo. Lord God, turuan niyo po kaming umaasa hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong grasya at kapangyarihan. Naway mamuhay kami araw-araw na may pusong sumusunod at pusong nagmamahal sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.